Hello guys, tingnan muna natin kung anong ibig sabihin ng extraordinary rendition. Sumuko paulit-ulit na ginigit ni Pastor Apollo Kibuloy na ayaw niyang mapasakamay ng Amerika. Katunayan, dati nilang hinihingi mula sa Malacanang ang isang garansya na hindi siya maging subject to extraordinary rendition. Sa diksyonaryo, ang extraordinary rendition ay ang pagdampot o pagkuha ng isang bansa sa isang tao sa labas ng prosesong legal. Sa madaling salta, para po itong kidnapping ng isang bansa, parang isang suspect ay malitis at makulong sa kanilang jurisdiksyon. Ito raw ang kinakatakot ni Kibuloy na baka siya damputin ang ames na pabanggit niyang extraordinary rendition. Katunayan, hindi na nga kailangan ng garantyang hinihingi ni Kibuloy sa Malacanang. Dahil sa Anti-Terror Act of 2020, yan nga ay mahigpit na pinagbabawal. Ayon sa Section 48, no person suspected or convicted of any of the crimes sa anti-terror. Sino ang Bicolano? Si ano? Kung sakali, ang sunod na magiging problema ni Kibuloy sa US ay ang post-extraordinary rendition. Kung sakali, ang sunod na magiging problema ni Kibuloy sa US ay ang posibilidad ng extradition. Nobyembre 1994 nang pirma ng Amerika at Pilipinas ang kanilang extradition treaty. Ayon sa kasunduang ito, maaaring hilingin ng alinman sa dalawang bansa ang pagsuko sa kanila ng isang tao na nakasuhan o nasentensya ng kabilang bansa. Ano ang mga paglabag na maituturing na extraditable? Yan po ang mga krimen na may kasamang parusa na hindi bababa sa 1 taong pagkakulong. Pero hindi kasama riyan ang mga tinatawag na political offenses. Halimbawa, hindi maaaring ipa-extradite ng Pilipinas mula sa Amerika ang isang Pinoy na inaakusahan ng krimeng politikal. Hindi rin kasama sa extradition ang mga taong nahatulan na o na-acquit sa parehong krimen kung saan siya naroroon. Ito ay para iwasan na magkadoble-doble ang bista at ang sentensya. Pero paano si Kibuloy na may kaso sa Pilipinas at may kaso rin sa Amerika? Sinong mauna? Ayon sa ating kasunduan, tayo ang may alam. Maaari nating isurrender si Kibuloy sa US kung gugustuhin ng gobyerno at kung aprobahan ng korte ang extradition petition. Sa kabilang dako, maaari nating pag-intayin ng Amerika. So, ibig sabihin, nakakatakot pa rin ang kalagayan. Tingnan rin natin to guys kung bakit galit na galit si PRRD at si Kibuloy sa USA. Ito pala ang reason. Ito rin pala isa sa mga factors kung bakit umalis na rin po si PRRD sa ICC. Ito po guys, big revelation to. Tingnan nyo ng mabuti guys. Tingnan nyo ng mabuti. Nanggit ng abogado ni Kibuloy ang isang insidente sa Davao City na siya ring pinagmulan ng galit ni Duterte sa gobyerno ng US. Ito po ang kaso ng isang nagangalang Michael Mering noon pang taong 2002. Yan. Si Michael Terence Mering ay isa pong British-American. Yan siya, ha? Yan siya. Pakinggan nyo itong si Michael Terence Mering kung ano ang ginawa niya dito at ano ang kinaugnayan niya patungkol dito sa issue ni Kibuloy ngayon. Surgeon na pabalik-balik sa Davao City mula pa noong dekada 90. Ang pakilala niya sa kanyang sarili ay isang treasure hunter. Umiikot sa Mindanao para maghanap ng kayamanan. Pero minsan sinasabi raw niya na siya ay miyembro ng grupong Christians in Action or CIA. Seryoso ba siya? Malamang po hindi, pero lalo itong dumagdag sa intrigang umiikot sa kanya. May 16, 2002, malubha po siyang nasugatan nang may sumabog sa kanyang kwarto sa room 305 ng Evergreen Hotel sa Davao City. Putol ang kanyang mga paa. Ayon sa investigasyon ng pulisya, mukhang may tinatagong dinamita si Mering sa kanyang kwarto na bigla ang pumutok. Ito po ang problema. Habang na-confine si Mering sa Davao Medical Center, 4 daw na nagpakilalang FBI agents ang biglang dumating at nilipad si Mering papunta po sa Manila. Sa puntong ito, kakasuhan pa lamang daw ng Davao Police si Mering ng illegal possession of firearms and explosives. Habang nasa Manila, pinasok si Mering sa Makati Medical Center at matapos ang ilang araw, nilipad na siya papunta po sa Amerika. Galit na galit dito si nooy Mayor Rodrigo Duterte ng Davao City dahil nabastos daw ang investigasyon ng lokal na PNP at ang mismong soberenya ng Pilipinas. Bakit daw dinampot si Mering ng FBI at nilipad sa US bago siya ma-question kung bakit meron siya mga pampasabog sa Davao City? Dala-dala po yan ni Duterte hanggang siya ay maupong Pangulo. October 2016, muli itong inungkat ni dating Pangulong Duterte. Sa pagpuslit kay Mering palabas ng Pilipinas, binastos daw tayo ng Amerika.
Ito po, yung wanted poster na nilabas ng PNP laban kay Mering noong taong 2002 para po sa illegal possession of explosives. Yun lang kasi, habang tumatagal, parang lumalaki ang istoryang ito. Ang sabi po ng ilan, si Mering daw ay isang secret CIA agent or CIA agent na maaaring may kinalaman sa mga pambobomba sa Mindanao noong panahong yon. Ito raw ang dahilan kung bakit siya madali ang pinuslet ng FBI palabas po ng bansa. Yun nga lang, kung secret, meron na po siyang edad. Mga field agents ay hindi po aasahang magpakilala na CIA kahit pabiro. Ano pa man, ang pagpusit kay Mering palabas po ng Pilipinas ay muling inungkat ng kampo ni Pastor Kibuloy. Yung nga po sa programang story ko ng One News, nababahala raw ang kampo ni Kibuloy na baka siya rin daw ay kidnapin ng Amerika, gaya ng ginawa kay Mering na pinuslit papunta sa US. Yang malaking pagdududa ni Kibuloy at Duterte sa Estados Unidos ay ramdam pa rin ngayon sa Davao City. Nitong weekend lamang, marami ang nawingwang sa paglipad po ng isang helicopter malapit sa KOJC compound kung saan daw nagtatago noon si Pastor Apollo Kibuloy. Ang SMNI agad binalita na ang helicopter po na ito po nasa picture, screen grab po mula sa SMNI, ay katumbas ng helicopter na ginagamit ng US Marine Corps, ang CH-47 Chinook helicopter. Hindi raw ito ang unang beses na isang eroplanong gamit daw ng US military ay lumipad sa airspace ng KOJC. Yun lang po, madaling malimutan na ang KOJC po ay katabing-katabi lamang ng Davao International